Protector. Credit to the author. 1601-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pakiramdam ni Terence ay sisubog na ang kanyang katawan. Gayunpaman, nagulat si Terence pagkatapos ng maikling pagkabigla. Masyado siyang pamilyar sa pakiramdam na ito. Ito ang pakiramdam ng pagbagsak. Ganoon din ang pakiramdam ni Terence sa tuwing nakakalusot siya, at sa pagkakataong ito ay walang pinagkaiba. Hindi inisip ni Terence na ang pagpino ng aphrodisiac sa kanyang katawan ay makatutulong sa kanya na makalusot. Ito ay hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, naisip ni Terence ang nangyari sa kanta na Amara at hindi na ito kakaiba. Marahil ang kantang Amara's breakthrough ay dahil dito. Sa katunayan, ang tagumpay ni Amara ay ganap na naiiba kay Terence. Matagal na niyang pinipigilan ang sarili sa antas na iyon, at ito ay isang biglaang mental at espiritual na pagkabigla, kasama ang espesyal na katangian ng mga sining ng practitioner ng house song na tumulong sa kanyang makalusot. Ngunit ginagamit ni Terence ang kanyang enerhiya upang pinuhin ang mga katangiang panggamot. Dahil napakaraming nakapagpapagaling na katangian sa kanyang katawan, kailangan ni Terence na patuloy na pinuhin ang mga ito, at pagkatapos na pinuhin ang mga ito, ang dalisay na chi ay maiipon sa katawan ni Terence. Dahil ang aphrodisiac ay nasa katawan na ni Terence, ang pinong chi ay nasa katawan din ni Terence. Ito ay naiiba sa Terence na direktang sumisipsip ng enerhiya. Maaari itong maabsorb ng direkta, ngunit pagkatapos maabsorb sa isang tiyak na lawak, hindi na ito maabsorb. Ang paggamit ng gamot upang pinuhin ito, sa kabilang banda, ay naging imposible para sa katawan na masipsip ang chi, ngunit ang pinong chi ay hindi mailabas. Ito ang dahilan kung bakit nakapasok si Terence sa Mystic Lake Phase Peak. Sa kabutihang palad, si Terence ay iba sa Julian at Amara. Siya ay nagtatanim sa Jade Space, kaya hindi niya kailangang mag-alala na makita ni na Cheryl at Yasi ang kanyang mga damit. Leandro, ikaw at ang iyong mga tauhan ang aking maswerteng bituin, na tumutulong sa akin na makalusot sa dalawang magkasunod na antas. Dapat ba akong magpasalamat sa iyo? O dapat ba akong kamuhiin? Bulong ni Terence sa sarili habang umiiling na may mapait na ngiti. Gusto siyang saktan ni Leandro, ngunit tinutulungan niya siya ng hindi direkta. Nag-aalala lang si Terence na hindi siya makakalusot, at narito siya. Elder George, nakalusot ako. Tanong ni Terence na may mapait na ngiti. Oo, ginawa ko. Hindi mo ba laging gusto na makalusot? Hindi ba ito ang gusto ko? Bahagyang ngumiti si Elder George. Ngunit, ano ito? Nangangahulugan ba iyon na magagamit ko ang pamamaraang ito para makalusot sa hinaharap? Ito ang pinaka-nababahala ni Terence. Mayroon siyang magaspang na ideya kung paano ito gumagana, kaya iniisip niya kung magagamit ba niya ang parehong paraan upang makalusot sa hinaharap. Sa tuwing masisira ka, nakakabaliw. Hindi alam ni Elder George ang sasabihin. Hindi ko pa narinig ang marami sa iyong mga pamamaraan ng tagumpay. Sino ang nakakaalam kung magagawa mo itong muli? Sa madaling salita, may posibilidad na subukan. Tanong ni Terence, masayang nagulat. Hindi ko sinabi yan. Sa pagkakaalam ko, may malaking gap sa pagitan ng Mystic at Earth, at may mga tao na hindi ito malalampasan sa buong buhay nila, natigil sa Mystic Lake Phase Peak. Kaya, kung pareho lang ang paraan ng paglusot, natatakot ako na kahit sinong practitioner ay madaling makalusot sa gap na ito. Iba ang paraan para makalusot mula sa Mystic Class hanggang Earth Class. Oh! Sumimangot si Terence, so sinasabi mo na hindi ganoon kadali ang pagpasok sa Mystic to Earth Class? Oo, ako nga. Tumango si Elder George, kita mo, maraming Mystic Lake Phase Peak na tao sa mga nakatagong bahay, ngunit hindi gaanong Earth Class Masters. Ang ilang mga tao ay natigil sa Mystic Lake Phase Peak sa loob ng maraming taon. Kung maaari silang makalusot gamit ang mga normal na pamamaraan, bakit sila nananatili pa rin doon? Hindi ba mahirap makapasok mula sa Earth Class hanggang Sky Class? Bakit napakahirap na makalusot mula Mystic hanggang Earth Class? Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Mas mahirap. Walang maraming tao ang nakalusot mula sa Earth Class hanggang Sky Class mula pa noong una. Sabi ni Elder George. Malayo pa ang Sky Class.
I wonder how I can reach the Earth class. Mapait na ngumiti si Terence. Parang hindi niya kayang ubusin na lang ang gamot at ayusin ang sarili niya. Paano ko malalaman? Inilibot ni Elder George ang kanyang mga mata, hindi ko maintindihan ang alinman sa iyong mga paraan ng tagumpay. Mas mabuting humanap ka ng bago. Walang choice si Terence kundi bumalik sa realidad mula sa Jade Space. Hindi pa siya nakakahanap ng paraan para makalusot sa Mystic, ngunit nasiyahan siya sa kanyang pag-unlad. Kung nagsumikap pa siya ng kaunti, baka makalusot siya sa Earth class bago ang pulong ng Noble House. Shield bro? Okay ka lang. Nagulat at natuwa si Yasi nang makitang idinilat ni Terence ang kanyang mga mata, bumalik sa normal ang kanyang mukha. Oo, ayos lang ako. Salamat sa inyong dalawa. Tumayo si Terence at ngumiti. Ayos lang, ito ang dapat naming gawin. Matagal mo na kaming pinrotektahan, oras na para may gawin kami para sa iyo. Kahit na sakripisyo. Sabi ni Yasi. Shoo! Nangyaw si Cheryl nang marinig ang kalokohan ni Yasi. Haha! Tumawa si Terence, Terena, di ba sabi ni Leandro magpupulong tayo ng alas 9? Tingnan natin kung may masayang aktibidad. Shield bro? Tuturuan mo ba sila ng leksyon? Naramdaman ni Yasi na nadroga si Terence at nagalit siya. Turuan sila ng leksyon. Bakit ko sila tuturuan ng leksyon? Hindi na ako makapaghintay na magpasalamat sa kanila. Ngumiti si Terence. Salamat. Natigilan sina Yasi at Cheryl. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakalusot. Mystic late phase peak ako ngayon. So, bakit kailangan natin silang turuan ng leksyon? Ngumiti si Terence. Wakaka, no way. Shield bro, ang lakas mo. Nanlaki ang mga mata ni Yasi, maaari pa siyang makalusot ng ganito. Tapos kung araw-araw tayong kukuha ng aphrodisiac, hindi ba't lahat tayo ay magiging sky class masters? Nagdilim ang paningin ni Terence, halos malaglag. Ngumiti siya ng mapait, nagkataon lang. Kung kakainin ko ulit ito, sigurado akong walang magiging problema. Tama, Yasi. Huwag mo akong bigyan ng random na ideya. Naisip din ni Cheryl na imposible ito. Kung ang isa ay talagang makakalusot sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, hindi ba't may mga master sa lahat ng dako? Nag-uusap ang tatlo habang naglalakad papunta sa lobby ng resort. Sina Leandro, Stanley, at ang iba pang mga estudyante ay nasa lobby na, nag-uusap. Si Leandro at Stanley, sa kabilang banda, ay nakita sina Terence, Cheryl, at Yasi na naglalakad, at bakas ng takot ang sumilay sa kanilang mga mata. Kung alam ni Terence na sila ang nasa likod nito, may gagawin ba siya sa kanila? Hindi ba ito si Terence? Hinihintay ka namin. Bulong ni Leandro sa sarili bago ngumiti at naglakad palayo. Kanina lang nandito kaming lahat. Hinihintay ka lang namin, kaya naisipan naming hanapin ka. Hindi namin inaasahan na natutulog ka. Nagbigay ng dahilan si Leandro na may group activity sila noong gabing iyon, at wala si Terence. 16:02. Oh, hindi ba kayo pumunta para makakita ng banana fan? Mapanuksong ngiti ang mga labi ni Terence habang mahinang nagtanong. Haha, joke lang yun. Terence, dahil narito ka, magpatuloy tayo sa susunod na bahagi, hindi ba? Nakangiting sabi ni Leandro. Sige. Pero hindi ko alam, mahinang sabi ni Terence, kaya mo pa bang igalaw ang iyong braso? Medyo napagod daw siya. Kailangan mo ba akong tretuhin? Doktor din ako. Ngayon lang ako umiinom ng sobra at ang init ng katawan ko kaya nag-acupuncture ako at natulog. Walang plano si Terence na gumawa ng kahit ano sa Leandro ngayon, napakaraming estudyante dito, pagkatapos ng lahat, at matatapos ang pagtitipon kung gagawin niya iyon. Bagamat sinakta ni Leandro si Terence, talagang nakinabang siya kay Terence. Sa ganitong paraan, mawawala ang galit ni Terence kay Leandro, at magsasabi lang siya ng ilang sarkastikong salita. Hindi talaga inisip ni Terence ang isang maliit na pritong tulad ng Leandro sa sandaling ito ang kanyang tagasunod, si Natoy, ang tunay na banta. Namutla ang mukha ni Leandro sa sinabi ni Terence. Napakalinaw ng mga salita ni Terence, alam niyang nadroga siya, ngunit nilutis niya ito sa pamamagitan ng acupuncture.
Ipinahiwatig din niya na wala na sa lakas ang kanyang braso, kaya malamang nahulaan niya ang kanyang ginawa. Hindi alam ni Leandro kung ano ang sasabihin. Ako. Hindi ko naman kailangan magpagamot, di ba? Oh. Ako ang nagtanong sa mga babae dito na umuwi para sa bakasyon, sabi ni Terence na may kakaibang ngiti. Tila hindi konektado ang pag-uusap ni na Terence at Leandro, ngunit alam nilang dalawa ang kanilang pinag-uusapan. Sa wakas ay naunawaan na ni Leandro kung bakit hindi niya mahanap ang binibini pagkatapos marinig ang mga salita ni Terence. Kaya gawa ni Terence. Biglang naalala ni Leandro na ang Teofisto Holiday Resort ay pag-aari ng bahay ni Teofisto, at ang Rowan ay parang bata sa harap ni Terence. Naiintindihan niya ang nangyayari. Inaayos siya ni Terence at si Stanley. Gayunpaman, kahit na, hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita ng hinaing. Kaya lang niya itong isubo. Hindi ba't siya ang dahilan ng lahat ng ito? Gayunpaman, natutuwa siya na walang nangyari sa pagitan ni na Terence at Cheryl. Wala siyang nakita sa silid, at naglakad si Cheryl na parang walang mali, ngunit ang pag-amin ni Terence na wala siyang ginawa kay Cheryl ay nagpapahinga sa kanya. Kahit na nagseselos siya na hindi niya maaaring maging girlfriend si Cheryl, ayaw pa rin niyang madungisan ng iba ang kanyang Diyosa maliban na lang kung talagang kinakailangan. Dahil hindi niya kayang guluhin si Terence, baka subukan niyang lumapit kay Cheryl. Hindi inaasahan ni Leandro na magugustuhan siya ni Cheryl na iintindihan na niya ngayon na hindi pa siya nagustuhan ni Cheryl at Yasi. Kaya naman, pangarap ni Leandro na samantalahin si Cheryl. Dahil hindi sinamantala ni Terence si Cheryl, hindi naisip ni Leandro na samantalahin siya. Ang pagpaparaya ni Terence noon ay nagpalaki ng loob ni Leandro. Sa ganang kanya, ang dahilan kung bakit hindi siya inatake ni Terence ay dahil kay Natoy. Ang mga meridian ni Natoy ay nawasak lahat, ngunit nagawa niyang buksan ang ikalawang yugto ng Chrysanthemum Arts. Ito ay magandang balita, at malamang na narinig na rin ni Terence ang tungkol dito. Kaya naman wala siyang nagawa pagkatapos nitong bigyan siya ng aphrodisiac, gumawa lang ng ilang sarkastikong pananalita. Kaya ikaw iyon. Leandro started acting cocky again at the thought. Pero wala lang. I'll just take it as a form of exercise. I wonder if you are also very forthright. Oh, tama, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo. Ngumiti si Terence, tinulungan ako ng iyong tagasunod na si Natoy na makalusot sa Mystic Lake Face, at ang aphrodisiac na ibinigay mo sa akin ay tumulong sa akin na makapasok sa Mystic Lake Face Peak. Kayo ang aking mga maswerteng bituin. Napakurap-kurap si Leandro, hindi niya akalain na makakalusot muli si Terence sa Mystic Lake Face Peak, at lahat ng iyon ay dahil nadroga siya. Dahil dito, pinagsisihan ni Leandro ang kanyang desisyon, hindi niya gagawin ito kung alam niya. Pero hindi umatras si Leandro. By the way, Pao told me to tell you that he's grateful to you for destroying his martial arts and meridians. Ang Chrysanthemum Arts na sinanay niya ay hindi na mabubuo ng walang destruction. Kung hindi siya magiging lumpo, hindi niya talaga kayang sanayin ang second stage. Ganun ba? Ang puso ni Terence, sa kabilang banda, ay nasa estado ng pagkabigla. Ang akala niya ay baldado na si Natoy, at gumaling man siya ay hindi ganoon kadali. Hindi niya inaasahan na tinulungan siya ng hindi sinasadya. Ano ito? Tulungan ang isa't isa. Parehas tayo. Nakakatawa si Terence na iniisip lang ito. 2 beses na siyang tinulungan ni Natoy at Leandro na mag-level up, at tinulungan din niya si Natoy na makarating sa ikalawang yugto. Sa pagkakataong iyon, walang sino man ang nagkaroon ng kalamangan, ngunit syempre, si Terence ang nangunguna pagkatapos mag-level up ng 2 beses. Sabi ni Leandro, natutuwa sa pagbabago ng ekspresyon ni Terence, parang nakabawi siya sa kanya, at medyo natatakot pa rin si Terence sa Natoy. Hindi niya alam na nakita nga ni Terence si Natoy sa bagong liwanag, ngunit hindi siya natatakot sa kanya. Para kay Leandro, walang dahilan para guluhin siya ni Terence. Naunawaan ni Terence na nabuhay si Natoy para ipaghiganti si Leandro. Kung may gagawin man siya kay Leandro ngayon, baka ibaling talaga sa kanya ng lalaki ang mga matatanda ng araw-araw at araw-araw na sekta. Marami pa ring mga kaaway si Terence, at wala siyang kapangyarihan na lumaban sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Ang pagpapaalam kay Leandro sa ngayon ay hindi isang kompromiso, ito ay isang matalinong hakbang.
Tumawa si Leandro at hindi pinansin si Terence, handa na siyang simulan ang kanyang planong dalawa. Tumingin si Leandro kay Stanley, senyales na magsalita siya. Nabusog na ang lahat, at ngayon ay isang mahabang gabi na walang tulog. Iminumungkahi ko na lahat tayo ay maglaro ng isang laro, iniisip ko kung sumasang-ayon ang lahat. Kinatawan ni Stanley si Leandro, at ang ideya ng paglalaro ng laro ay ang kanyang ideya. Sige. Maglaro tayo. Ang mungkahi ni Stanley ay nakatanggap ng pag-aproba ng lahat. Kung tutuusin, hindi naman sila pwedeng umupo na lang sa lobby ng resort at mag-chat, di ba? Kung gayon, ano ang saysay ng pagtitipon? Mas gusto nilang mag-chat sa online group. 1603. Sige, dahil sumasang-ayon ang lahat, ipapaliwanag ko ang mga patakaran at kung paano laruin ang laro. Tumango si Stanley. Graduate na kami ng high school at papunta na kami sa universidad. Matanda na kaming lahat, pero marami sa mga kaklase namin ang hindi pa nakakaranas ng pakiramdam ng pagmamahal. Kaya naman, alang-alang sa future love namin, safe kiss ang tawag sa larong nilalaro namin ngayon. Ligtas na halik. Agad namang tuwang-tuwa ang ilan sa mga estudyanteng nakaalam sa larong ito. Oo, ligtas na halik. Naniniwala akong lahat ay nakakita ng mga katulad na laro sa mga nobela at serye sa TV. Ang ilang mga variety show ay mayroon ding ganitong uri ng laro. Ipinaliwanag ni Stanley, dalawang tao itong naghahalikan na may isang layer ng pelikula o salamin sa pagitan nila. Sa ganitong paraan, mararanasan ng lahat ang kapanapanabik na pakiramdam ng pag-ibig, at sa katunayan, ang isa't isa ay hindi magiging dehado. Ano ang iniisip ng lahat? Sige. Ang mga lalaki ang unang sumang-ayon. Sa katunayan, karamihan sa mga lalaki ay may Diyosa sa kanilang mga puso. Gayunpaman, dahil sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, hindi sila umamin sa kanya at hindi nabuo ang kanilang relasyon. Gayunpaman, ngayong nakapagtapos na sila, hindi na sila masyadong kinakabahan sa kanilang pag-aaral. Aktibo ang isip ng lahat. Kung makakalapit sila sa Diyosa ng kanilang mga pangarap, ito ay isang napaka-refreshing bagay. Gayunpaman, ang batang babae ay medyo napahiya. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga batang babae ay napaka-konserbatibo pa rin. Ang ganitong uri ng ligtas na larong halik ay talagang medyo matapang. Naturally, Stanley saw all of this, and so he started to stir things up again. Ang ligtas na halik na ito ay madalas sa TV at iba't ibang palabas. Ang mga celebrity na iyon ay nakikipaglaro pa sa kanilang mga tagahanga. Tingnan mo ang inosenteng babaeng celebrity na iyon. Ano ang pangalan niya? Hindi ba't nakipaglaro din siya ng ligtas na halik sa kanyang mga tagahanga noon? Ang dahilan kung bakit ang halik ng kaligtasan na ito ay tinawag na halik ng kaligtasan, higit na ligtas ang lahat dahil hindi ito magdurusa. Maraming pagpapasya, kaya ito ay ganap na patas at makatarungan. Dapat sabihin na magaling gumawa ng ingay si Stanley, at halos lahat ay may alkohol, kaya medyo mainit ang ulo nila. Napaisip din ang mga babae. Oo, hindi sila dehado kung maghalikan sila sa pamamagitan ng salamin o plastic wrap. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga batang babae na nag-aalangan. Kasi, nasa ambiguous na relasyon na sila ng ilang lalaki sa klase nila. Hindi man tahasang sinabi ang kanilang relasyon, mayroon pa rin silang nararamdaman para sa isa't isa. Kung naglalaro sila ng ligtas na halik sa isang tao sa oras na ito, bagaman hindi ito isang malaking bagay, hindi ito magiging masaya kung ang kabilang partido ay nagseselos. Mabilis ang isip ni Stanley nang marinig niya ang mga bulong. Mabilis niyang sinabi, isulat ang pangalan ng babae sa isang label at hayaan ang batang lalaki na gumuhit ng palabunutan. Ang mga batang lalaki na gumuhit ng palabunutan ay maaari ring tukuyin upang palitan ang kanilang mga pangalan. Kung sila ay isang pares, hindi natin maaaring nakawin ang pag-ibig ng babae, di ba? Ang mga salita ni Stanley ay nagpaalis sa mga batang babae, huling pagdududa. Mas madali kung mapapalitan nila ang kanilang mga pangalan. Ang mga mag-asawa sa klase ay nagmamahalan, at bagaman hindi nila ito sinabi ng malakas, alam ng lahat kung ano ang nangyayari. Walang sino man ang makikialam. Hindi ba't iyon ang magiging dahilan para hindi komportable ang lahat? Higit pa rito, ang mga lalaki at babae ay maayos.
At kaya, sa ilalim ng panghihikayat ni Stanley, karamihan sa mga estudyante ay sumang-ayon. Kumunat ang noo ni Cheryl, what the hell is this game? Ayokong maglaro. Yasi, hindi na tayo sasali. Huwag, Cheryl sis, paano kung makuha tayo ng shield bro? Ayaw isuko ni Yasi ang pagkakataong ito para magsaya. Gustong tumanggi ni Cheryl, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Yasi, hindi niya alam kung bakit, ngunit ayaw niyang. Wala siyang sinabi sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, kaya nagsimula sina Leandro at Stanley na gumawa ng mga papel na tala para sa lahat upang gumuhit ng lot. Kapag gumawa ka ng tag ni Cheryl mamaya, gumawa ng tala na may nawawalang sulok para makuha ko ito. Ayaw pa ring sumuko ni Leandro kay Cheryl, hindi siya nakuha ni Terence, at nagsisimula na siyang matuwa. Matagal na siyang nagtitimpi. Sa sandaling ito, handa na siyang sumabog. Sinusubukan niya si Terence sa kanilang pag-uusap kanina, at tila takot si Terence sa mga bagay na nasira at lumalagong muli ni Natoy, kaya naman siya naging matapang. Dagdag pa, ito ay isang aktibidad sa klase, at kailangan niyang sundin ang mga patakaran. Walang gagawin si Terence sa kanya kahit naasar siya. Iyon ay mag-iisip ng mga tao na hindi niya kayang maglaro. Isang hakbang lang ang layo ni Terence mula sa Earth class, at ang kanyang mga mata at tenga ay mas matalas kaysa dati. Hininaan ni Leandro ang kanyang boses, ngunit narinig ni Terence ang lahat. Ito ang bentahe ng pagiging isang practitioner, at ito rin ang dahilan kung bakit ang isang sky class tulad ng Rock Candy ay maaaring tumayo sa tuktok ng isang snow mountain at kontrolin ang sitwasyon. Halos 30 tao lang ang nasa class reunion, at 12 babae lang. Mabilis na ginawa ang pagguhit, at inilagay ito ni Stanley sa isang kahon. Bumulong siya kay Leandro, Leandro bro, nilagay ko na sa sulok ng box ang lote ni Cheryl. Wala akong napunit kahit isang sulok, masyadong halata. And, not bad? Medyo matalino ka. Tumango si Leandro bilang pagsang-ayon. Sa ganitong paraan, walang maghahinala, at karamihan sa mga tao ay hindi makukuha ang tag ni Cheryl. Sino ang hahawak sa sulok ng kahon? Gayunpaman, malinaw na narinig ito ni Terence, na nasa hindi kalayuan. Ngayon, mag-drawing tayo. Mas kaunti ang mga lalaki kaysa mas maraming babae, kaya dapat mayroong ilang mga batang babae na hindi napili. Gayunpaman, hindi mahalaga. Ang mga hindi napili ay maaaring pumili ng kanilang mga target sa laro. Siyempre, maaari ka ring mag-forfeit. Ngayon, simulan na natin ang random draw. Sabi ni Stanley. Excited na ang mga boys, tumakbo sila para bumunot ng lot pagkatapos ni Stanley. Ang ilan sa mga batang lalaki na nakatuon ang kanilang puso sa mga babae ay nagsimula ring manalangin sa kanilang mga puso, umaasang pumili ng kanilang syota. Para naman sa mga babaeng naghihintay, iniisip din nila ang kanilang Prince Charming. Habang ang lahat ay nagbubunot ng kanilang mga palabunutan, inilabas ni Leandro ang pelikulang inihanda niya noon at ipinamahagi ito sa mga babae. Napaka-espesyal ng bagay na ito. Ang frame ay parisukat at may nakapirming hawakan sa ibaba. Pagkatapos, ang isang preservation film ay naka-embed sa frame upang bumuo ng isang paghihiwalay. Kapag ginagamit ito, ang batang babae ay kailangan lamang na hawakan ang bagay na ito sa kanyang bibig. Hindi naman siya nag-aalala na talagang pagsasamantalahan siya. Nakakuha rin ng tigisa sina Cheryl at Yasi. Hindi interesado si Cheryl, ngunit pinag-aralan ni Yasi ang istruktura ng bagay na ito nang may pag-usisa, sinusubukang tingnan kung masisira niya ito. Si Terence ay hindi talaga interesado sa ganitong uri ng laro, ngunit kailangan niyang gawin ito sa kanyang sarili upang hindi mapakinabangan sina Cheryl at Yasi. 1604. Boss, confident ka ba? Si Jacob ay may kasintahan ngayon, at hindi siya ganoon ka-interesado sa laro. Anong tiwala? Cheryl at Yasi. Tanong ni Terence. Oo, lihim ko itong tiningnan para sa iyo noon, at ang may Yasi dito ay mas maikli kaysa sa normal. Ito na ang huli, at wala ng curtain. Magagawa mong ikumpara ito mamaya. Ang kay Cheryl, sa kabilang banda, ay walang pinagkaiba. Tahimik na sabi ni Jacob. Hindi masama, bata. Sa wakas ay alam mo na ang pagiging isang especially iya. Paano ito, mamaya mo na lang bunutin ang tag ni Yasi, pwede ba?
Ngumiti si Terence. Ah! No way! I don't dare ta. Umiling si Jacob. Siguradong magiging babae ni Terence si Yasi, at hipag ni Jacob. Kahit hindi siya, may girlfriend na siya. Magagalit si Joralyn kapag nalaman niya. Kaya natural, tinanggihan ni Jacob ang mungkahi ni Terence. Hehe, hindi ba pwedeng iba na lang? Pagdating ng panahon, bakit hindi mo na lang ako piliin? Nakangiting sabi ni Terence. Totoo yan. Sige boss, ipaubaya mo na sa akin, ako na ang gagawa. Nagliwanag ang mga mata ni Jacob. Ang mga lalaking nakabunot ng kanilang palabunutan ay nagtago at maingat na tumakbo sa gilid upang tingnan ang kanilang mga palabunutan. Natural na ngumiti ang mga gumuhit ng paborito nilang mga diyosa, ngunit ang mga hindi gumuhit ng kanilang mga paboritong diyosa ay natural na nakasimangot at iniisip kung sino ang ipagpapalit. Ang pinakamalas ay ang mga walang diyosa sa isip, pero binansagan silang mga babae na hindi nila gusto. Ito ay talagang nakakabigo. Siyempre may mga nagdrawing din ng mga pangit na babae, at green din ang mukha. Nang turn na ni Terence, inabot niya ang kanyang kamay sa kahon at nakakita ng tag sa sulok ng kahon ayon sa locus yung sinabi sa kanya ni Stanley. Kinurot niya ito at ibinalik ang isa pang tag. Si Jacob na ang sumunod kay Terence, at sa wakas ay natagpuan niya ang nawawalang piraso pagkatapos ng paghalungkat sa kahon sa mahabang panahon. Buti na lang at pareho silang nakabunot ng lot kanina, kung hindi, kailangan ni Terence na gumamit ng puwersa para kunin ito sa iba. Ngunit muli, kahit na nahulog ang tag ni Yasi sa kamay ng ibang tao, walang maglalakas loob na hindi ibalik ito kay Terence. Maliban sa takot nila kay Yasi, takot din sila kay Terence. Boss, natapos na natin ang misyon. Masayang sabi ni Jacob kay Terence matapos iguhit ang kanyang kapalaran. Hindi masama. Tumango si Terence at naglakad patungo kina Cheryl at Yasi. Paano ito, Shield bro? Nakuha mo ba si Yasi? Naiinip na tanong ni Yasi. Ngumiti si Terence at ibinigay ang tag kay Yasi. Nakita ni Yasi ang mga kilos ni Terence at naisip na siya ang pinili ni Terence. Tuwang-tuwa siya pero nang makita niya ang pangalan sa tag, medyo nadismaya siya pero masaya pa rin, ikaw pala, Cheryl. Ganun ba? Nakaramdam si Cheryl ng matinding pananabik sa kanyang puso, ngunit sa panlabas, siya ay napakalma pa rin. Okay lang. Mas mabuti pa sa mga hindi pamilyar na kaklase. Ha! Ngumiti si Terence, ngunit hindi tumugon. Si Yasi naman ay kaliwat kanan na nakatingin kung sino ang bumunot sa kanya. Handa siyang pilitin ang taong iyon na piliin si Terence, kung hindi, hindi niya ito papakawala ng madali. Hayaan kang halikan ka ng iba. Anong biro? Anong hinahanap mo? Tanong ni Terence, nalilibang. Gusto kong makita kung sino ang gumuhit ng aking tag. Sagot ni Yasi. Ang sa iyo ay kasama ni Jacob. Nakangiting sabi ni Terence. Ah! Napakurap-kurap si Yasi, naiintindihan ang sitwasyon habang siya ay masayang nakangiti. Okay, will he appoint you? Malamang, sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Oh ho ho ho. Nasubukan ko ng halikan ng direkta si Shield bro, pero hindi ko pa nasusubukan ang ligtas na halik na ganito. Tuwang-tuwa si Yasi. Ang mga salita ni Yasi ay nagpawis kay Terence. Halikan. Iyon ay mouth-to-mouth resuscitation, okay. Upang ipakita ang kanilang pagiging patas, si Leandro at Stanley ang huling pumili, at si Leandro ay pumili ng isa na inipit ni Terence sa sulok ng kahon. Ah! Tiningnan ni Stanley ang label sa kanyang kamay, at naging mapait ang kanyang mukha. Iginuhit niya ang pangalawang pinakapangit na babae mula sa huling reunion ng klase, si Rona. Hindi lamang ang babaeng ito ay napakataba, ngunit siya ay sobrang pandak. Mas maganda pa siya sa Rona sa pelikula. Leandro bro, anong gagawin ko? Bakit ang malas niya? Tiningnan ni Stanley ang label sa kanyang kamay. Gusto niyang umiyak pero walang lumalabas na luha. Hahaha. Tiningnan ni Leandro ang tag ni Stanley at hindi napigil ang tumawa. Masyado kang matalino para sa iyong kapakanan. Naghanda ka ng isang label para sa akin, bakit hindi mo ihanda ang isa para sa iyong sarili? Ito ay mabuti, tama.
Sa totoo lang, hindi naman sa ayaw niyang maghanda. Gusto niyang palihim na kumuha ng tag at ilagay ito sa kanyang kamay, at pagkatapos ay magkunwaring gumuhit. Gayunpaman, tag-araw noon, at lahat ay nakasuot ng maiikling manggas na kamiseta, kaya hindi nila maitago ang mga label sa kanilang mga kamay. Hindi siya salamangkero, kaya siya mismo ang gumuhit nito. Ang dahilan kung bakit niya pinaikli ang tag ni Yasi ay para random siyang pumili ng isa para kay Terence. Walang babae na nagustuhan niya sa klase, at nakikipagtulungan lang siya kay Leandro. Hindi na mahalaga kung nilaro niya ang laro o hindi. Ngunit ngayong iginuhit niya si Rona, walang sino man ang maaaring kumuha sa kanya, kaya siya mismo ang gumawa nito. Pinagtatawanan ni Leandro si Stanley habang tinataas niya ang kanyang tag. Nang makita niya ito, gumawa siya ng ga at tulala. Ang pangalan sa tag na nasa kamay niya ay hindi Cheryl, ngunit ang pinakapangit na babae sa klase, si Debbie. Siya ay kasing ganda ng isang diwata. Hindi lang butas ang mukha niya, pati mata at bibig ay baluktot. Siya ay may isang subo ng dilaw ng ngipin at ang kanyang hininga ay maamoy mula 10 talampakan ng layo. Halos himatayan si Leandro nang mapagtantong ang taong pinaglalaroan niya ng safe kiss ay isang taong ganito. Leandro bro, anong meron? Napakurap si Stanley, hindi sigurado kung ano ang mali sa Leandro. Stanley, ang tag ni Leandro bro ay para makumplito mo sa lalong madaling panahon. Kailangan mong tapusin ang misyon. Sabi ni Leandro habang binigay ang label kay Stanley, tinapik ang balikat nito. Leandro bro, ayaw mo bang halikan si Cheryl? Napakurap si Stanley. Tingnan mo ang iyong sarili. Sabi ni Leandro. Binuksan ni Stanley ang label, nalilito. 1605. Ngunit nang makita ito ni Stanley, lumingon ang kanyang mga mata at muntik na siyang mawala ng malay. Hindi naman pwede diba? O langit, o lupa, isang Rona ay sapat na para sa kanya, at ngayon ay may Debbie. Leandro bro. Ito. Napatulala si Stanley. Nabunot ko ito mula sa lomat, nagkakamali ka ba? Hinihiling mo. Pinandilatan siya ni Leandro. Hindi ko kaya. Ilang beses ko nang nakumpirma. Natarante si Stanley. Kahit ano paman, ikaw ang nagtimpla ng mapait na prutas, kaya ikaw na ang bahala. Sabi ni Leandro. Mapait ang mukha ni Stanley, ngunit wala siyang pagpipilian. Pagkatapos ng ilang talakayan at palitan ng mga lalaki at babae, nahanap na rin ng lahat ang kanilang paboritong kapareha sa laro. Nakahanap na rin ng angkop na kapareha ang mga umiibig na sa isa't isa. Para naman sa mga walang crush, through this pairing, they also had some good feelings for each other. Siguro pagkatapos ng larong ito, marami na siyang mapasaya na mag-asawa. Malaki ang nagawa ni Leandro at Stanley. Isa-isang nagsisigawan ang lahat ng halikan. Bagaman ang ilang mga tao ay umiibig, hindi angkop na magkaroon ng anumang maliliit na galaw sa harap ng lahat. At saka, hindi pa nila nilinaw ang kanilang relasyon noon, kaya pagkatapos ng ilang beses na halikan, nahihiya silang naghiwalay. Nang turn na ni Terence at Yasi, masayang pumikit si Yasi at lumingon kay Terence, "Shield bro, kailangan mong maging malumanay kay Yasi, ito ang kanyang unang halik." Hindi nakaimik si Terence. Di ba may first kiss na sila? Paano naging first kiss? Hindi kaya ito ang unang ligtas na halik? Kung ito ay kailangang kalkulahin sa paraang ito, maaari itong sabihin na pareho. Si Terence, natural, ay hindi siya hahalikan. Binigyan lang niya ito ng isang light peck sa noo, sige, iba na. Yun lang. Medyo nadismaya si Yasi, gusto niyang subukan ito ng totoo, pero hinalikan lang siya ni Terence sa noo. Hehe, ano pa bang gusto mo? Kayo, Josephine, at Trixie ay pare-pareho ang pagtrato. Ngumiti si Terence. Ganun ba? Narinig ni Yasi si Terence at naging masaya muli, so hindi mo sila hinalikan. Hindi sumagot si Terence, at si Yasi ay hindi nagpatuloy. Si Cheryl na, at hindi niya alam kung bakit, pero medyo nagalit siya. Tumingin siya kina Terence at Yasi nang may pinanibik at takot. Si Cheryl ay isang konserbatibong babae. Ang unang halik, unang pag-ibig, unang gabi ay napakahalaga sa kanya.
Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng napakalaking reaksyon pagkatapos uminom ng inumin ni Terence. Ngunit habang mas matagal niyang kasama si Terence, parami ng parami ang mga malalanding bagay sa pagitan nila, lalo na noong panahong nalason siya. Pinagaling siya ni Terence at nakita niya ang kanyang pinaka-nakakahiya na eksena. Kaya, hindi alam ni Cheryl kung ano ang nararamdaman niya kay Terence. Nagustuhan niya ba siya? O ito ay isang ugali? Hindi sigurado si Cheryl, ngunit sa tuwing naiisip niya kung paanong hindi niya gusto si Terence, actress siya. Mas gugustuhin niyang maniwala na ang pagdepende niya kay Terence ay isang ugali lang. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng pagmamahal ng isang ina mula noong siya ay bata pa, at ang kanyang ama ay abala sa trabaho. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng labis na pagmamahal, ngunit si Terence ay pumunta sa villa at inalagaan siya, pinuprotektahan siya, binibigyan siya ng pakiramdam na minamahal. Kaya naman, mas handang maniwala si Cheryl na ang kanyang nararamdaman para kay Terence ay attachment lamang. Kung tungkol sa pag-ibig, paano ito magiging posible? Paano kaya niya? Alam ni Cheryl na hindi siya maaaring maging kasing tapang ni Yasi. Nagkaroon na ng kasintahan si Terence at tinawag pa rin niya ang kanyang sarili bilang pangalawang asawa. Gaano kaiya iyon? Para naman kay Trixie, hindi masyadong inisip ito ni Cheryl. Itinuring niya lang ito bilang kagustuhan ng isang namamatay na tao. Ito ay isang pagbubukod at walang paghahambing. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nag-aalangan. Nang makitang sila na ni Terence, hindi niya alam kung bakit ngunit sinabi niya kay Yasi, "Yasi, sinasabi ko sa iyo na makipaglaro kay Terence. Dahil maaari kang pumili ng mga lalaki, maaari mo ring piliin ang mga babae." Natural, walang nagsabi tungkol sa mungkahi ni Cheryl. Kung tutuusin, hindi mahalaga basta pumayag ang pinag-uusapan. Oh, okay. Hindi pa sapat si Yasi, at ang mga salita ni Cheryl ay labis na nagpasaya sa kanya. "Shield bro, maglaro tayo ng isang beses. Sa pagkakataong ito, hindi mo na maibabalik ang iyong sinabi, kailangan pa nating halikan." Sa isang iglap lang natapos, walang naramdaman si Yasi. Inaasahan ni Terence ang reaksyon ng Miss siya ay isang napakahiyang tao, pagkatapos ng lahat, at ang pagpili kay Yasi sa puntong ito ay magliligtas sa lahat mula sa awkwardness. Siguradong sigurado si Terence sa nararamdaman niya para kay Yasi, kaya kahit gaano pa niya ito guluhin, hindi siya mag-iisip ng negatibo. Ngunit si Cheryl. Hindi talaga siya maisip ni Terence. Maliban sa panahon kung kailan ipinakita ng Miss ang kanyang determinasyon sa panahon ng digmaan kasama si Josephine, si Terence ay talagang walang ibang intensyon maliban sa pagkakaibigan. Tungkol sa pakikipaglaban kay Josephine, si Terence ay masisisi lamang ito kay Miss. Siya ay masyadong nagalit at nagsalita ng walang iniisip. Sa katunayan, siya at si Josephine ay parehong nagsabi ng ilang kalokohan. Itinaas muli ni Terence at Yasi ang pelikula, ngunit sa pagkakataong ito, natutunan ni Yasi ang kanyang leksyon. Hindi na niya hihintayin na halikan siya ni Terence na parang tulala siya ang nagkusa at hinalikan si Terence sa labi sa pelikula. Napakurap si Terence. Maaari niyang iwasan ito, ngunit hindi niya ginawa. Ayaw niyang masaktan si Yasi, at hindi naman iyon totoong halik na may plastic wrap, diba? Si Yasi ay isang baguhan pagdating sa paghalik. Alam niya kung paano iyon ngunit hindi niya alam kung paano ito ginawa. Nakita lang niya sa TV na naghahalikan ang mga lalaki at babae na magkalapat ang labi, pero hindi niya alam kung paano humalik gamit ang kanilang mga dila o French wet kisses. Kaya tulala silang dalawa saglit at saka naghiwalay. Bagamat walang katulad na karanasan si Terence, mas kilala niya si Yasi. Gayunpaman, ayaw niyang samantalahin si Yasi, kaya sumabay na lang siya sa paraan ni Yasi at hinawakan ang mga labi nito. Ito ay itinuturing na isang ligtas na halik. Naabot na ni Yasi ang kanyang layunin, ngunit medyo nalilito pa rin siya, hindi ganoon kaganda ang halik na ito. Medyo kinakabahan siya at na-excite, pero hindi ba sila napagod sa sobrang tagal ng halikan gaya ng sa TV? Dahil doon, nagpa siya si Yasi na umuwi at maghanap sa internet kung ano ang isang halik para makita kung may napalampas siya. 1606. Sa huli, ang tanging natitira ay ang malas na si Stanley.
Siya ang nagpasimuno ng kaganapan, ngunit siya ay nagdusa sa mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga aksyon. May safe kiss siya sa dalawang babae sa klase, pangit na amo at pangit na pangalawa. Pagkatapos ng halik, nahimatay si Stanley sa lupa dahil sa pagkasuklam. Samantalang ang dalawang magagandang estudyanteng babae, lasing pa. Si Stanley, sa kabilang banda, ay hindi masamang tingnan, siya ay isang gwapong lalaki, at dating big shot sa klase. Siya ay tinapakan ni Terence, ngunit mayroon pa rin siyang lugar sa mga babaeng puso. Ito ay totoo lalo na para sa isang dinosaur level na nilalang. Kaya naman, matapos siyang yakapin at halikan ng dalawang beauties, nahimatay siya. Ang sitwasyon ni Stanley ay nagpatawa sa kanyang mga kaklase. Noong una, pampaganya lang ang laro. Pagkatapos ng laro, gusto ni Leandro na mag-organisa ng grupo para pumunta sa recreation room para maglaro ng pool, video games, bowling, at iba pa. Ngunit ngayong nahimatay si Stanley, hindi na siya makakapunta. Kailangan niyang bigyan ng lahat ng tiket sa pagpasok sa silid, at ang mga nagustuhan nito ay maaaring pumunta sa kanilang sarili. Sumakit ang puso ni Cheryl habang nakatingin sa masayang mukha ni na Terence at Yasi. Ito ba ang kaligayahang pagmamayari niya? Nagsisimula na siyang magsisi sa pagbibigay ng pagkakataon kay Yasi. Pinunasan ni Cheryl ang kanyang mga templo. Bakit lagi niyang pinagsisisihan? Nagsisi ba talaga siya? Dahil ba may nararamdaman siya para kay Terence? O iba pa? Umiling si Cheryl, sinusubukan ang kanyang makakaya na huwag isipin ang tungkol sa mga bagay na ito. Dahil dito ay medyo nadismaya siya. Noong una, puno siya ng pag-iingat at puot kay Terence, ngunit nang hindi niya namamalayan, nagbago ang kanyang kaisipan. Cheryl sis, ano ang iniisip mo? Nakita ni Yasi si Cheryl na tulala na nakatayo doon. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Cheryl kaya mabilis siyang nagtanong. Wala lang, Yasi, umiling si Cheryl, tara na. Medyo pagod na ako. Babalik ako at magpapahinga. Oh. Tapos hindi tayo pupunta sa game room. Medyo nadismaya si Yasi, hindi naging madali para sa kanya na lumabas at magsaya, at nakakainip na bumalik ng maaga para magpahinga. Nakikita ni Cheryl ang pagkabigo sa mga mata ni Yasi, ngunit ito ay may katuturan. Nag-aaral sila sa Villa sa lahat ng ito, at si Terence ay nagsasanay sa lahat ng ito pagkatapos ng mga pagsusulit, kaya sina Cheryl, Yasi, at Josephine ay hindi nais na matakpan siya. Alam nila na may gagawing malaking bagay si Terence, kaya hindi na sila lumabas para maglaro. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Kung hindi siya natuwa, sayang naman. Gayunpaman, naramdaman ni Cheryl na pagod siya nitong nakaraang 2 araw. Siya ay natatakpan ng pawis mula kay fan ng Terence at ang air conditioner ay nasa pinakamataas na antas, kaya naramdaman ni Cheryl na siya ay lalamigan. Ngunit upang hindi pabayaan si Yasi, nagpa siya si Cheryl na sumama sa kanya. Ngumiti siya, o diba, nakalimutan ko na yon. Tara na. Masasabi ni Terence na pagod na si Cheryl, ngunit nakikita rin niya ang malalim na pagmamahal at pangangalaga niya para kay Yasi. Mukha nga siyang ate, at bihira lang ang dalawa na magkaroon ng ganoon kagandang relasyon. Hindi sila sisters, ngunit higit pa sila sa blood sisters. Ayaw ni Jacob na maging third wheel, dumiretso siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Medyo naiinis na siya sa patuloy na paglapit sa kanya ng mga kaklase niya at pinupuri siya saan man siya magpunta. Dumating sina Terence, Stanley, at Stanley sa activity room sa itaas na palapag ng resort. Ang buong palapag ay isang activity center na may maraming entertainment facility. Nais ni Leandro na mag-book ng isang maliit na silid para makapagpahinga ang lahat, ngunit hindi niya ito ginawa dahil kay Stanley. Gayunpaman, maraming mga lugar na pahingahan sa rec center, kaya hindi siya nag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng sapat na upuan. Bagamat maraming entertainment facility sa rec center, wala masyadong mga totoong bisita. Sa isang sulyap, ito ay walang laman. Gayunpaman, ito ay hindi maiiwasan. Ang event center ay bukas lamang sa mga bisita ng resort at hindi bukas sa publiko. Ilang bisita ang naroon sa pamamagitan lamang ng mga taong ito. Nakahanap ng random seat ang 3 at umupo.
Medyo nanghina si Cheryl, at lumingon si Terence kay Yasi. Anong gusto mong laruin? I'll take you there. Sige. Napansin ni Yasi ang kakulangan sa ginhawa ni Cheryl at hindi siya pinilit. Cheryl, babantayan mo ba kami mula rito? Tumango si Cheryl. Kadalasan, binati pa rin ni Cheryl si Yasi sa kanyang puso, umaasa na makakahanap siya ng magandang tahanan. Si Terence naman ay magaling pumili in terms of character and strength, pero ang problema ay may girlfriend na siya, at hindi lang isa. May pagkakataon pa ba sa pagitan nila ni Yasi? Kahit na sinabi ni Yasi na wala siyang pakialam, hindi ba talaga? Isa pa, iyong katawa-tawang pangako sa akin, ang unang asawa at ang pangalawang asawa. Minsan hindi maintindihan ni Cheryl ang totoong iniisip ni Yasi. Minsan, nagmumukha siyang tanga at mahilig maglaro ng pipi. Gayunpaman, naramdaman ni Cheryl na hindi kumikilos si Yasi. Siguro, nagsasabi siya ng totoo. Lumaki siya kasama si Yasi, at walang mas nakakakilala sa kanya kundi si Cheryl. Pero kahit ganoon, hindi talaga siya naiintindihan ni Cheryl. Ang mukhang walang pakialam na babaeng ito, na matatawag pang ang isang happy-go-lucky na babae, ay tila hindi natutuwa. Gayunpaman, sa maraming pagkakataon, kahit na parang magkapatid silang dalawa, hindi sinasadya ni Cheryl na magtanong tungkol sa mga sekreto sa puso ni Yasi kung ayaw niyang sabihin. Ano man ang mangyari, siya ang kapatid ni Yasi na Cheryl, at pakikitunguhan niya siya ng maayos sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Napabuntong hininga si Cheryl habang nakasandal sa mesa, pinapanood sina Terence at Yasi na naglalakad palayo. Sinamahan ni Terence si Yasi sa ilang rides, ngunit tila siya ay medyo mapurol at hindi na masigla gaya ng dati. Marahil ay dahil wala si Cheryl sa kanila, at nakita ni Terence na nakakatawa ito ang dalawang magkapatid na ito ay medyo mabait. Tapos na ako, Cheryl bro. Bumalik tayo at magpalipas ng oras kasama si Cheryl sis. Sabi ni Yasi, na wala ng interes. Sigurado. Tumango si Terence at pumunta sa counter ng inumin. Bumili siya ng 3 bote at naglakad patungo kay Cheryl kasama si Yasi, ngunit dumilim ang kanyang mukha pagkatapos ng 2 hakbang. Nakita ni Terence na may kalbong lalaki na nakasunglas sa tabi ng upuan ni Cheryl, may kausap siya tungkol sa isang bagay. Sa tabi niya ay may ilang binata na mukhang gangster. 1607. Gayunpaman, tila pamilyar ang kalbong lalaki. Nagkita na ba sila dati? Cheryl bro? Mukhang may gustong manggulo kay Cheryl sis, bugbugin natin siya. Nakita ni Yasi na tinutokso si Cheryl at agad siyang nataranta. Kumuha siya ng bowling ball at sinabing. Naawa si Terence sa kalbong lalaki, ang kanyang ulo ay hindi kasing tigas ng bowling ball. Ngunit pagkatapos ng 2 hakbang, mas lalong nagdilim ang mukha ni Terence, kilala niya talaga itong baldy na ito. Ano, hindi mo ako binibigyan ng kahit anong mukha. I asked you to dance with this young master, pero hindi ka pumayag. Hindi ka ba pwedeng makipag-inuman sa young master na ito? Tumingin ang kalbo kay Cheryl, hindi nasisiyahan ang tono nito. Kung hindi lang dahil sa ayaw niyang gumamit ng dahas sa mga babae, nagpadala na siya ng mga tao para arestuhin si Cheryl. Wala akong inumin, ngunit mayroon akong bowling ball. Dahil doon, inihampas ni Yasi ang bowling ball sa likod ng ulo ng kalbo. Bumagsak ang kalbong lalaki sa lupa, umaagos ang dugo sa likod ng kanyang ulo. Young Master, ikaw. Ang ihilang punk sa paligid ni Young Master ay hindi mo inaasahan na may biglang susulpot at aatake sa'yo si Young Master. Lahat sila ay Mystic Class Masters, at hindi rin sila mahina, ngunit hindi nila pinapansin ang kanilang depensa noon hindi nila inaasahan na may aatake sa kanila. Hindi siya pinigilan ni Terence dahil nakilala niya ang kalbo. Ang Young Master Yu ang nakilala niya sa exam hall na sinusubukang kopyahin ang pagsusulit ni Melissa. Kaya hindi nag-alala si Terence na papatayin ni Yasi ang kalbo. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakatagong bahay at mga bahay ng Maharlika ay may kanya-kanyang paraan ng pagharap sa mga sama ng loob. Moher Fasteris Capper, hinahanap mo si kamatayan. Ang dilaw na buhok na lalaki sa tabi ni Young Master ay tumalikod at akmang hahampasin si Yasi. Wala siyang pakialam kung babae si Yasi o hindi.
Naglakas loob siyang hampasin si Young Master ng bowling ball. Paano niya ito hinayaan na magsaya? Gayunpaman, hinailan na ni Terence si Yasi sa likod niya at malamig na tumingin sa dilaw na buhok. Ano, gusto mo bang subukang lumipad muli? Ga! Natigilan ng dilaw na buhok, naging pangit ang mukha nang makita kung sino si Terence. Hindi niya akalain na ang dalawang babaeng ito ay kamag-anak ni Terence. Natalo siya kay Terence sa exam hall noong nakaraan, at ngayon. Nagningning ang mga mata ng dilaw na buhok. Hindi niya kayang talunin si Terence, ngunit may ibang tao dito na kayang talunin. Pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, ang Young Master ay partikular na humingi ng isang Mystic Late Phase Peak Physical Master bilang bodyguard para harapin si Terence. Stick bro? Ang batang ito ay isang Mystic Late Phase Spiritual Master, ang sakit sa puwet, kailangan mo siyang alagaan. Sigaw ng lalaking dilaw ang buhok. Siya ang nagpahirap kay Young Master noong nakaraan. Katulad ng pangalan niya si Kuya Stick. Para siyang stick ng abaka, payat at matangkad. Hindi siya nagpakulay ng buhok gaya ng blonde o purple na buhok. Siya ay may kulay abo at puting buhok. Obviously, kahit kunwari bata pa siya, hindi siya makakapag-aral kasama si Young Master Yu. Kaya, ang gayong bodyguard ay maaari lamang sumunod sa iyo sa labas. Imposibleng bumalik sa paaralan. Medyo nagulat si Steak Bro nang marinig na si Terence ay isang Mystic Late Phase Master, ngunit wala siyang pakialam. Matagal na siyang Mystic Late Phase Peak Physical Practitioner, at sa pag-aalala niya, si Terence ay isang junior lang na hindi alam kung paano makakalusot kahit na may lakas siya, hindi ito magiging matatag. Tungkol sa background ni Terence, Young Master, bumalik ka at nag-imbestiga ng kalahating araw, ngunit wala kang nakita. Pangalawang Young Master lang siya, kaya hindi niya magagamit ang lahat ng resources ng House U. Umikot lang siya at magtanong. Ang ibang mga nakatagong bahay ay walang mga taong kamukha ni Terence, ngunit sa nakuha niyang impormasyon, walang kamukha ni Terence, kaya gumaan ang loob mo, Master. Dahil hindi naman siya mula sa isang tagong bahay, kung gayon ay hindi dapat magkaroon ng problema. Kung tungkol sa sinaunang antas, hindi niya ito isinasaalang-alang. Ang mga sinaunang antas ng disipulo ay hindi man lang lumitaw sa karaniwang mundo, wala silang pakialam na makipaglaban sa mga normal na practitioner tulad ng mga nakatagong bahay. Gusto lang nilang maabot ang Sky Class, upang maabot ang landas ng langit saan sila makakahanap ng oras para kumuha ng pagsusulit. Pagkatapos ng lahat, Young Master isa ka ring magsasaka. Bagamat wala siyang gaanong lakas, mayroon siyang tunay na lakas upang protektahan ang kanyang katawan. Nasugatan siya ng bowling ball, ngunit hindi ito masyadong malubha ng injury. Matapos bumangon at uminom ng tableta, mabilis na huminto ang daloy ng dugo sa likod ng kanyang ulo. Rod, patayin mo ang brat na ito. Young Master, na pabuntong hininga ka at pinandilatan si Terence. Noong nakaraan, nawalan siya ng mukha sa harap ni Terence, at sa pagkakataong ito, nataman siya ng bowling ball bago pa man siya makabalik kay Terence. Kailangan niyang tapakan si Terence hanggang mamatay. Anak, balita ko isa kang Mystic Late Phase. Tumingin si Stick Bro kay Terence at mahinang nagtanong, saang pamilya ka galing? Iulat ang iyong pangalan. Ano ang mali? Upang subukan ang aking mga kakayahan. Gusto kong makita kung ang iyong pamilya ay may kakayahan na hamanin ang kapangyarihan sa likod ko. Mapanuksong sabi ni Terence. Mas matanda si Steak Bro, at mas nauna siyang sumikat. Matagal na niyang nalampasan ang walang kabuluhang panahon ng kabataan, kaya mas komprehensibo niyang isinaalang-alang ang problema. Kahit na sinabi mong Young Master na walang Terence sa mga pamilyang iyon, gusto pa rin niyang itanong kung ano ang background ni Terence. Natatakot lang kami na tanggayan ng baha ang templo ng Dragon King. Ang aming pamilya ay hindi kailanman natakot sa sinuman. Kahit na ang Hidden House York ay kailangang igalang kami. Medyo nahiya si Steak Bro na nataman ni Terence ang ulo, wala akong pakialam kung sino ka, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag para sa usapin ngayon. Maaaring lampoin mo ang sarili mong martial arts, o bumalik ka sa pamilya mo na kasama ko at hintayin ang parusa ng family master natin. Ha, wandering cultivator lang ako, wala akong pamilya.
Bahagyang ngumiti si Terence, sigurado ka na ba ngayon? Gayunpaman, para sa dalawang kondisyon na iyong nabanggit, sa palagay ko ay mas mahusay na baligtarin ito. Maaaring lampoin mo ang sarili mong martial arts, o lampoin ka namin, at pagkatapos ay maaari kang bumalik at hintayin ang iyong Panginoon na palayasin ka sa bahay. Matalas ang dila mo. Tumawa ng malamig si Rodbro at hindi na nagsalita pa. Bigla niyang itinaas ang kanyang lakas sa Mystic Late Face Peak at itinaas ang kanyang palad kay Terence. Nagdesisyon na siya, kahit kailangan niyang ibalik si Terence, lampoin muna niya ito. Kung hindi madaling maaalis ang galit mo yang master. Ngumiti si Terence at hindi umiwas. Itinaas niya ang kanyang kanang palad at sa isang iglap, ang kanyang lakas bilang isang Mystic Late Face Peak ay nahayag. Sa isang iglap, biglang umikot ng 180 degree ang mukha ng stick na kapatid na lalaki na may tiwala sa sarili. Naisip niya na hindi ito madali, ngunit hindi masyadong mahirap para sa kanya na talunin ang isang Mystic Late Face Spiritual Master gamit ang kanyang pisikal na lakas bilang Mystic Late Face Peak. Bagaman isang antas ang pagitan ng mga spiritual at physical practitioner, nakadepende pa rin ito sa kung paano sila lumaban. 1608. Kung si Terence ay hindi magtanggol ng buong lakas, malamang na baldado siya kung i-concentrate niya ang lahat ng lakas niya sa kanyang palad. Dagdag pa, ang sining ng practitioner ng lalaking ito ay halos kapareho ng kay Chen Tian, pareho silang mga pisikal na kasanayan, mataas sa pag-atake ngunit mababa sa depensa. Akala niya ay malubhang masasaktan si Terence, ngunit hindi niya inaasahan na ipapakita ni Terence ang kanyang lakas sa isang instant Mystic Late Face Peak. Hindi ba ito isang scam? Kung si Brother Stick ay lalaban sa isang stage 1 na espiritual na master, siya pa rin ang mananalo, ngunit kung siya ay lalaban sa isang mas mataas na yugto, hindi ba iyon ay panliligaw sa kamatayan? Gaano man siya kalakas, may pagkakaiba ng isang antas, kaya walang silbi. Wala siyang kakayahang lumaban ng higit sa antas niya. Ito ay ang parehong low ika sa paglalaro ng mga online na laro. Ang iyong antas ay naroon, at ito ay karaniwang mahirap pumatay ng isang kalaban na mas mataas na antas kaysa sa iyo. Siyempre, may mga exception. Halimbawa, ang mga kasanayan na iyong nilinang ay mas makapangyarihan kaysa sa iba, o ang iyong kagamitan ay mas mahusay kaysa sa iba. Si Terence, sa kabilang banda, ay ang uri ng manlalaro na may mahusay na mga kasanayan at kagamitan sa laro, hindi banggitin ang Jade. Paanong may ibang makalaro sa kanya? At kaya, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, ang Steak Guy ay pinalipad ni Terence, na lumapag sa bowling alley may 10 metro ang layo. Gayunpaman, sa sandaling ito, may naghagis ng bowling ball sa ulo ng napakahinang pamalo, dahilan upang siya ay himatean. Mystic Late Face Peak. Paano yun posible? Gulat na tiningnan ng dalawang lalaki si Terence, hindi alam kung paano siya naging Mystic Late Face Peak. Itinatago mo ba ang iyong lakas? Ano sa tingin mo? Hindi mapakali si Terence na sagutin ang mga tanong ng mga lalaki na kulay lila at dilaw ang buhok. Sa kabilang banda, iniisip ng mga lalaking may purple-haired at yellow-haired na maaaring talagang itinatago ni Terence ang kanyang lakas. Kung may tatago ito ni Terence sa unang pagkakataon, may tatago niya ito sa pangalawang pagkakataon, ngunit paano naman sa ikatlong pagkakataon? Hindi kaya ang Mystic Late Face Peak ang tunay na lakas ni Terence? Nagulat ang mga lalaking may kulay ube at dilaw na buhok sa naisip. But then again, any higher and they would be Earth class, a hidden house. Hindi sila maaaring lumitaw sa karaniwang mundo ayon sa kanilang kasiyahan sa Arbitration Council. Sa gayon, sila ay natahimik. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti ang tungkol sa pakikipaglaban sa aming nakatagong pamilya mo. Wala nang lakas ng loob ang lalaking may dilaw na buhok na manatili pa pagkatapos ng pagbabanta. Kahit na ang Steak Bro ay hindi katugma ni Terence, kaya ano ang magagawa nila? Kaya naman, nakumbinsi siya ni Young Master Yu at nagmamadaling naghanda para umalis. Samantalang ang purple-haired guy, pumunta siya kay Kuya Stick at nawala ang iilan sa entertainment center. Sa panahong ito, Young Master hindi ka umimik. Puno ng puot ang kanyang puso, ngunit hindi niya ito mailabas.
Alam niya ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng isang espiritual na master at isang pisikal na master, lalo na sa pamalo na nasugatan. Hindi siya kalaban ni Terence. Hindi na masyadong inisip ni Terence na makipag-away sa hidden house sa iyo. Dahil nabuo na ang puot, walang paraan upang malutas ito. Isa-isang hakbang na lang niya. Cheryl, okay ka lang. Wala naman silang ginawa sa'yo, diba? Tanong ni Terence habang nakatingin sa pagod na si Cheryl. Ayos lang. Salamat. Pero wala namang gulo, diba? Nakita rin ng batang si Miss na hindi simple ang mga pagkakakilanlan ng mga taong iyon, kaya naging perfunctory lang siya noon at hindi direktang nagagalit. Oh, ano ang pinasasalamatan mo sa akin? Hindi ba ako ang dating hard thug mo? Nakangiting sabi ni Terence. Hindi ba tayo magkaibigan ngayon? Tanong ni Cheryl. Kumurap si Terence bago tumango. Oo, magkaibigan tayo, kaya hindi na kailangang magpasalamat. Sige, sabi niya. Sabi ni Cheryl, medyo natuwa sa sinabi ni Terence. Dahil sa usapin niyang master mo at ni Kuya Stick, ang tatlong tao na medyo nawalan na ng gana ay wala ng ideya na ipagpatuloy ang paglalaro. Diretso silang lumabas ng activity room at naghanda na silang bumalik sa kani-kanilang kwarto para magpahinga. Hindi talaga kasama ni Terence ang isang kwarto kina Cheryl at Yasi, dahil hindi ito maginhawa at pagchichismisan siya ng mga tao. Walang pakialam si Yasi, ngunit pumunta si Terence sa silid ni Jacob, nag-aalala na magdudulot siya ng iskandalo para sa Miss. Walang ekspresyon ng Miss habang pinapanood si Terence na umalis. Sa loob ng mga lumulutang na ulap, sina Sumaowang, Tito Zhu, Boss Zhu, Perving, at Sahua ay lahat ay nagtipon, nag-uusap ng isang bagay. Nasa class reunion si Terence. Kung hindi ako nagkakamali, aakyat sila ng bundok bukas ng umaga. Ito ay isang aktibidad na pinipili ng mga tao na pumunta sa isang resort para sa susunod na umaga. Sabi ni Sahua. Nasa entertainment industry siya mismo, kaya pamilyar na pamilyar siya sa industriya. Kung gayon ay gagawa tayo ng ating paglipat bukas ng umaga. Tumango si Boss Su ngunit nag-aalalang tumingin kay Sumaowang, Sumaowang, seryoso ka ba? Ang isang ordinaryong makamandag na ahas ay magiging isang makamandag na ahas pagkatapos ubusin ang 5 hakbang na pulbos na nakakalat ng lakas, ngunit hindi ito malalason hanggang mamatay. Matagal na akong nag-aaral ng medisina, bakit ako magsisinungaling sa iyo? At saka, lahat tayo ay mga tauhan ni Master Irving. Ito ay hindi lamang paghihiganti para kay Zuyer, ito ay paghihiganti rin para kay Master Irving. Sabi ni Sumaowang. Mabuti naman. Tumango si Boss Su at sinabing, mawawala ang tunay na chi ng mga nalason ng lason na ito. Wala na bang lunas? Narinig ko na si Terence ay isang himalang doktor din, paano kung mapagaling niya ang lason? Siyempre may lunas, ngunit kahit na mabuti ang mga kasanayan ni Terence sa medisina, paano siya makakagawa ng panlunas sa liblib na bayan na iyon? Sa oras na makabalik siya sa Starfield at mahanap ang lunas, nawala na sana ang kanyang chi at magiging normal na siyang tao. Wala nang saysay ang pagkuha ng lunas. Sabi ni Sumaowang. Oh! Ang lason na ito ay hindi epektibo laban sa mga ordinaryong tao. Tanong ni Elder Zhu. Hindi, medyo masakit lang. Ang sugat ay mamamaga ng ilang araw, ngunit hindi ito magdudulot ng labis na pinsala. Kaya naman ang mga ordinaryong ahas ay walang anumang epekto pagkatapos itong inumin. Paliwanag ni Sumaowang. Mabuti. Hahanap ako ng pagkakataon bukas para lasunin si Terence at gawing normal na tao siya. Masyadong madali para sa atin na harapin siya. Tumango ang matandang Zhu. Kuya, ngunit ang Terence na iyon ay tila nakakabawi ng kanyang lakas, tama. Noong nakaraan, narinig ko na ang kanyang mga meridian ay nawasak din at siya ay naging isang pile. Sa huli, ang kanyang mga meridian ay nakabawi at siya ay nanambalik ang kanyang lakas. Paalala ni Uncle Zhu. Kung nasira ang iyong mga meridian, natural kang makaka-recover gamit ang meridian opening pill. Kung ang kanyang mga meridian ay mababawi, hindi ba maibabalik ang kanyang lakas?
Gayunpaman, ang 5 hakbang na strength scattering elixir na ito ay nagtatanggal ng lahat ng totoong chi sa katawan ng isang tao, na nagiging isang ordinaryong tao. Ito ay iba. Ikalawang kapatid na lalaki Zhu, isa kang halimbawa, paliwanag ni Sumao Wang. Naisip ito ni Uncle Zhu, totoo nga, at nag-relax siya. Pagkatapos ay napagpasyahan na. Bukas ay mag-iisip ako ng paraan upang ang ahas na kumain ng 5-step strength scattering powder ay makagat kay Terence. Kapag nawala ang chi ni Terence, siya ay magiging isang tigre na walang ngipin. Maaari mo siyang tapakan kahit anong gusto mo. Mabangis na sabi ni matandang Zhu. 1609. Bagamat gusto ng Hidden House na si Hale na panatilihin nila ang mababang profile at huwag magdulot ng anumang gulo habang nakahiwalay ang kanilang matanda, hindi ito kinaya ni Irving at ni Kuya Zhu. Ang mga binti ni Irving ay pinagaling ng nakatatandang B, at ang buhay ni Tito Zhu ay iniligtas ng nakatatandang B, ngunit hindi makatotohanan para kay Tito Zhu na magtanim sa buong buhay niya. Ang kanyang mga meridian ay nabali lahat, at gayon din ang kanyang mga paa. Isa na siyang baldado sa wheelchair. Paano ito nakahiga ni Kuya Zhu kapag nakita niyang naging paile ang kanyang kapatid na may magandang kinabukasan? Gayunpaman, sa mga tagubili ni Elderby at Gladehale hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sa pagkakataong ito, hindi na nakayanan ni Irving at nagtama ang dalawa. Gusto niyang saktan si Terence, ngunit hindi niya magawang makipag-head-to-head sa kanya, kaya nakaisip siya ng malambot at banayad na pamamaraang ito. Dapat sabihin na ang mga taong ito ay may ilang katalinuhan. Ang pamamaraang ito ay tila hindi madali, ngunit hanggat ginawa nila ito ng tama, si Terence ay magiging ganap na baldado. Sulit ang gulo. Sa nakatagong pamilyang Duran, isang binata sa edad na 20 ang nakaupo sa isang upuan, naghihintay sa matandang master na si Duran na matapos ang kanyang pagsasanay. Kung narito si Terence, makikilala niya itong 20-something na batang ito, isa siya sa mga practitioner sa pagsusulit, at isa sa mga hindi pinalad na ninakawan ni Natoy noong unang araw. Kaya naman, hindi siya pumasa sa paglilitis at bumalik sa tagong pamilyang Duran may panghihinayang. Siyempre, hindi siya masisisi dito paano makikipagkompetensya ang isang tagong bahay sa isang sinaunang sekta. Sa makatuwid, nang sabihin ng disipulong ito ng pamilyang Duran sa mga matatanda ang tungkol sa kanyang engkwentro, walang sinisi sa kanya. Kung tutuusin, hindi naman siya masisisi sa bagay na ito. Maging ang pamilya ng kanyang pangalawang tiyuhin, na lagi niyang inaaway, ay hindi masyadong kumibo. Ang disipulong ito ay tinawag na Gentry Duran, ang apo ng unang asawa ng pamilyang Duran. Matapos bumalik sa pamilya at iulat ang sitwasyon sa mga matatanda, nagmadali siyang makilala ang matandang Panginoon ng pamilyang Duran, ang matandang Panginoon na si Duran. Ito ay isang bagay na tanging si Elder Duran ang makapagpapasya. Si Gentry ay isang matalinong tao. Alam niya ang kahalagahan ng bagay na ito, at alam din niya na kung totoo ang bagay na ito, magkakaroon ito ng hindi makalkulang epekto sa pamilya Duran. Sa makatuwid, hindi sinabi ni Gentry kahit kanino, kahit ang kanyang ama, ang kasalukuyang Panginoon ng pamilyang Duran, at dumiretso sa silid ng matandang master na si Duran. Gayunpaman, si Gentry ay apo ng unang asawa ng pamilyang Duran. Hindi labag sa mga alituntunin para sa kanya na pumunta at makilala ng personal ang matandang master na si Duran, kaya walang sino man ang magsasabi ng kahit ano. Pagkatapos magsanay ng isang set ng panloob na lakas ng pamilyang Duran, huminto siya at tumango kay Gentry, na nakaupo sa isang upuan at naghihintay. Pagbibigay, kumusta ang pagsubok sa pagkakataong ito? May nahanap ka ba? Walang itinago si Gentry at magalang na inulit ang sinabi niya sa kanyang ama at sa dakilang elder ng pamilya. Sinabi niya, "Lolo, ang taong iyon ay isang alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. I don't dare to fight with him. Kung pipilitin kong ipaglaban ang sandaling iyon, hindi lang ako makakabalik, kundi baka magdala pa ako ng kapahamakan sa aming nakatagong Duran pamilya. Kaya naman, walang choice ang apo mo kundi talikuran ang pagkakataong ito. Gentry, tama ang ginawa mo. Ang mga sinaunang sekta at mga tagong bahay ay hindi magkatulad. Marunong na maging matyaga sa kanila." Tumango si Elder Duran.
Ang sining ng practitioner ng aming bahay ay may kaugnayan sa yelo, at ipinapadala ka namin sa Ice Palace dahil gusto naming manatili ka doon at maging isang panlabas na disipulo. Mapapabuti mo ang kapaligirang iyon. Ngunit hindi bale. May mga bagay na hindi mo magagawa, at hindi mo na kailangang pilitin. Alam ko, at kaya ayaw kong sumuko sa pagkakataong ito, kaya nanatili ako sa paanan ng bundok at nag-training sandali. Malakas ang chi doon, at pinayagan ako nitong malagpasan ang dati kong bottleneck. Mystic mid-phase peak na ako ngayon. Sabi ni Gentry. Ano? Nakalusot ka na. Haha, ang galing. Hindi masama, hindi masama. Masayang sabi ni Elder Duran. Isa ka ng Mystic mid-phase peak sa iyong edad, hindi imposibleng makalusot ka sa Sky Class sa tamang oras. Pagbibigay, kababalik mo lang at nakarating ka na sa kinaroroonan ni Lolo. Sinusubukan mo bang kumuha ng kredito para sa iyong trabaho? Hindi alam ng tatay mo at ng iba pa ang tungkol dito, di ba? I'm sorry, Lolo. Hindi talaga nila alam. Wala akong panahon para sabihin sa kanila. Nagmamadaling humingi ng tawad si Gentry. AI? Alam kong noon pa man ay gusto mong maging young master, ngunit wala akong sinabi. Naisip mo ba itong muli pagkatapos mong bumalik mula sa paglilitis? Napabuntong hininga na tanong ni Elder Duran. Lolo, huwag muna nating pag-usapan ito. Agad akong pumunta sa iyo sa pagkakataong ito dahil sa ibang bagay. Biglang hindi alam ni Gentry kung matatawa o maiiyak. Kahit na gusto niya maging young master, nagpunta siya dito para sa iba. Oh, iba na. Nagulat si Elder Duran. Napakahalagang bagay. Sa puntong ito, biglang hininaan ni Duran Yingji ang kanyang boses. Lolo, pupunta ba tayo sa secret room? Bagamat walang nang ahas na mag-eavesdrop sa labas ng practice room ni Grandpa Duran, ang Sky Class Master sa pamilya ay hindi madaling harapin. Kung narinig nila ang sinabi ni Gentry, magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Hindi nang ahas si Gentry na magsabi ng kahit ano nang walang pag-aproba ni Lolo Duran. Isang secret room. Lalong naguluhan si Elder Duran. Ano ang kailangan nating pag-usapan sa secret room? Kung tutuusin, mabubuksan lamang ang lihim na silid kapag ang kinabukasan ng pamilya Duran at ang kandidato para sa susunod na pinuno ng pamilya Duran ay nakataya. Sa ibang mga pagkakataon, hindi papasok si Elder Duran sa sikretong silid. Nakakita ako ng isang tao na makakapagpabago ng katayuan ng ating pamilyang Duran. Kung tama ang hula ko, malapit na ang mabilis na pagtaas ng ating pamilyang Duran. Ngunit bago makumpirma ang balitang ito, maaari ko lamang itong sabihin sa iyo mag-isa, Lolo. Sabi ni Gentry. Oh, nakakita ng tao. Mababago ba nito ang pamilyang Duran? Kumunot ang noo ni Old Master Duran, ngunit nang makita kung gaano kahiwaga si Gentry, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay tumango siya at sinabing, sige, sumama ka sa akin. Pagkatapos magsalita ni Elder Duran, tumalikod siya at naglakad patungo sa isang sinaunang painting sa tabi ng bookshelf. Dahan-dahan niyang itinulak ang isang mekanismo sa painting, at agad na nagmula rito ang isang langit-ngit na tunog. Ang orihinal na posisyon ng bookshelf ay naging isang lihim na daanan. Bagamat alam ng lahat sa pamilyang Duran ang tungkol sa secret chamber ni Old Master Duran, ang tanging tao na ipinatawag sa secret chamber ni Old Master Duran ay ang ama ni Gentry, ang kasalukuyang master ng Hidden Duran family. 1610. Isang karangalan para kay Gentry na makapasok sa lugar na ito. Maingat na sinundan ni Gentry ang matandang master na si Duran sa lihim na silid. Pagkatapos noon, kusang nagsara ang pinto ng secret chamber na may kalabog at biglang nagdilim ang secret chamber. Pinindot ni Elder Duran ang isang random na button at ang ilaw sa secret passage ay lumiwanag, na nagpapaliwanag sa buong daanan. Ang loob ng daanan ay napakasimple, hindi kasing rangya gaya ng inaakala ni Duranchi. Ito ay walang pinagkaiba sa isang ordinaryong hagdanan. Pagkatapos maglakad pababa ng halos 2 palapag ng hagdan, ang matandang master na si Duran at Gentry ay dumating sa isang maliit na sala. Sa sala, isang simpleng conference table lang at ilang upuan. Ito ang tinatawag na secret chamber.
Sa impresyon ni Gentry, ang lihim na silid ay dapat na isang napakarilag at solemn na lugar, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay napakakaraniwan, tulad ng isang silid na hindi pinalamutian. Sa totoo lang, bihirang gamitin ni Elder Duran ang kanyang sekretong silid, kaya hindi na kailangang palamutihan ito ng marangya. Anong mali? Iba ba sa inaasahan ko? Sa tingin mo sira ang lugar na ito? Tiningnan ni Old Master Duran ang ekspresyon ni Gentry at ngumiti. Hindi nangangahas ang apo mo. Nagmamadaling sinabi ni Gentry. Ang isang lugar para pag-usapan ang negosyo ay natural na hindi kailangang maging maluho. Tama ka. Umupo ka, nagbibigay, sa pagkakataong ito ay maaari mong sabihin sa akin, anong mahalagang bagay ang kailangan mong sabihin sa akin. Umupo si Old Master Duran sa pangunahing upuan at gumawa ng gesture kay Gentry. Lolo, may nakita akong tao sa pagsubok na ito. Sa puntong ito, may gustong sabihin si Gentry ngunit tumigil, na parang hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Nakakita ka ng tao. Sino nandyan? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Bakit ka nauutil? Anong ginagawa mo sa secret room? Mag-isa lang ako dito, walang makakarinig sa akin. Lolo, kung gayon ako ay magiging matapang at sasabihin ito. Oo. Kinagat ni Gentry ang kanyang mga ngipin at sinabing, sa panahon ng paglilitis, nakakita ako ng isang tao. Siya ay mukhang kamukhang-kamukha ng ikatlong babae. Ang iyong pangatlong tiyahin. Little Ming. Kumunat ang noo ni Elder Duran at sinabing, tulad niya. Sino ang katulad niya? Sect Master. Sa unang pagkakataon na nakita ko siya, akala ko siya ang pangatlong tita. Sa sobrang takot ko ay hindi ako makapagsalita, ngunit dahil siya ay isang sky-class late face pick, hindi ako naglakas loob na tingnan siya. Ngunit nang maglaon, sa panahon ng pagsubok, naramdaman ko na may isang bagay na hindi tama. At nang matapos ang pagsusulit, tiningnan ko ng maigi ang Sect Master, mukha talaga siyang pangatlong tiyahin. Ngunit hindi ko siya nakita sa loob ng maraming taon, at wala na akong malalim na impresyon sa kanya, ngunit kamukha niya ang nakita ko noong bata pa siya. Ibig mong sabihin, ang Sect Master ng Ice Palace, at ang iyong pangatlong tiyahin. Si Elder Duran ay nagulat din sa mga salita ni Gentry at tumalon mula sa kanyang upuan. Dahil sa katahimikan ng matandang Panginoon ng pamilyang Duran, imposible para sa kanya na gumawa ng ganoong bastos na bagay, ngunit ang balita na dinala sa kanya ni Gentry ay masyadong mahalaga. Naghihinala ako na ang Sect Master ng Ice Palace. Nawala ba ang bata sa ikatlong babae sa taong iyon? Lolo, sa tingin mo ba ay may mga tao na magkamukha sa mundong ito? Nagbago ang ekspresyon ni Elder Duran. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Imposible iyon. Ang Sect Master ay sky-class late face pick, paano siya may kinalaman sa ating House Duran? Lolo, ito ay isang larawan na lihim kong kinuha gamit ang aking telepono. Pakitingnan. Habang nagsasalita siya, iniabot ni Gentry ang isang telepono sa matandang master na si Duran. Ang larawang ito ay kuha sa bakanteng lupa sa harap ng inang gabing iyon. Natural, mapapansin ni na Rock Candy at ni Elder Queen ang kanyang maliliit na pakulo, ngunit hindi nila siya kailangang pigilan dahil hindi inilihim ang kanilang mga imahe. Hindi isang malaking bagay na ipaalam sa mga tao mula sa mga nakatagong pamilya. Tingnan ko. Bagamat sinabi ni Elder Duran na imposible, ang kanyang puso ay nasa estado ng pagkabigla. Sa katunayan, sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa rin siya na totoo ang sinabi ni Gentry. Kung ganoon, malapit na ang pagbangon ng pamilya Duran sa kapangyarihan. Inagaw ni Elder Duran ang telepono mula sa kamay ni Gentry at natigilan siya nang makita niya ang larawan sa screen. Magkamukha sila. Magkamukha talaga sila. Tiningnan ni Elder Duran ang larawan sa kanyang telepono at bumulong sa sarili, kamukha mo ang iyong pangatlong tiyahin noong bata pa siya. Lolo. Sinabi mo na siya. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang lolo, si Gentry ay masigurado sa hula sa kanyang puso. Siya ang half-sister ko. Kung ganoon nga, oo nga, pero hindi ako sigurado. Biglang bumantong hininga si Elder Duran.
Selos na babae ang iyong ina, siya ang dahilan ng lahat ng nangyari noon. Kung ang Sectmaster ay talagang kapatid mo, hindi naman ito isang magandang bagay para sa Duran. Pagkatapos ng pananabik, huminahon ang isip ni Elder Duran. Ang kanyang panganay na anak ay may 3 asawa, at ang unang asawa ay mula sa isang tagumpay. To be honest, it was a marriage alliance, at walang emotional foundation para sa kanya at sa kanyang panganay na anak. At ang childhood sweetheart ng panganay na anak ay naging pangalawang asawa. Gayunpaman, ang panganay na manugang na babae ni Elder Duran ay aktwal na gumamit ng isang tukana upang patayin ang kanyang pangalawang manugang. Kung hindi siya mula sa isang aristokratikong pamilya, kailangang ipatupad ni Elder Duran ang family law. Gayunpaman, ang pangalawang manugang na babae ay walang background at walang mga anak. Matapos magbayad ng kaunting kabayaran ng pamilya ng panganay na manugang, hindi na ayos ang usapin. Ang pangatlong babae ng panganay na sangay ay ikinasal sa panganay na anak na lalaki pagkamatay ng pangalawang manugang at nagsilang ng isang anak na babae para sa kanya. Sa orihinal, hindi maaaring banta ng anak na babae na ito ang karapatan ni Gentry na magmana ng posisyon ng young master. Gayunpaman, inutusan pa rin ng nagseselos na panganay na manugang na itapon ang anak na babae ng ikatlong babae. Pagkatapos noon, nanlumo ang ikatlong manugang ng panganay na sangay at hindi na masyadong nagsasalita. Buong araw niyang hinanap ang kanyang anak na babae at tila hindi matatag ang pag-iisip. Nakita ng panganay na manugang na hindi na siya banta at hindi na siya pinapansin. Ginamit niya ang dahilan na siya ay nagdulot ng sakit sa pag-iisip at ikinulong siya sa isang hiwalay na patio. Hindi niya nakilala ang ibang mga tao ng pamilyang Duran buong araw. Nanay ko. Kung ako ang tatay ko, matagal ko na siyang hiniwalayan. Bakas ang galit sa mukha ni Gentry. Hindi siya karapat-dapat na maging ina ko. Nahihiya ako sa kanya. Noong bata pa ako, malapit na ako sa ikatlong babae at madalas akong magpadala ng mga tao para maghatid ng mga pang-araw-araw na pangangailangan sa kanya. Sa palagay ko, sa pagtulong ko sa kanya, hindi sisisihin ng ikatlong babae ang pamilya nating Duran. Si Gentry ay isang matapat na tao. Nagtaguyod siya ng mga bukas na pukana at hinamak ang mga sabwatan. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.